Habagat pa rin ang umiiral sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan at ito pa rin po ang nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maging yung mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog. In the next 2 to 3 days, inaasahan pa rin po natin na dominante pa rin ang southwest monsoon at ito pa rin po ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito as of 3 a.m. Kanina sa layong 1,190 kilometers east-northeast yan ng extreme northern Luzon. So medyo may kalayuan na po ito sa ating landmass at sa kasalukuyan wala na po itong any effect o direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating latest analysis ay high chance na po o mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next or within the next 24 hours. So posible po na bago pa man ito lumabas ng ating area of responsibility ay mabuo ito bilang isang tropical depression. At kung sakaling mabuo man po ito bilang isang TD o tropical depression bago po ito lumabas ng ating bansa, ay ito po ang magiging unang bagyo sa buwan ng Setyembre at papangalanan po natin itong si Bagyong Kiko. Pero sa ating nakikitang outlook, kahit po mabuo siya within the area of responsibility at dahil medyo malayo na po siya sa ating kalupaan, mababa na po yung chance na magkaroon po ito ng any effect pa o direct effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol po sa nasabing weather disturbance.